Dahil marami sa inyo nagtatanong kung anong camera ang gamit natin, anong mic, anong settings, tsaka kung ano yung overall setup ng pagmumotovlog natin. Kaya ginawa ko tong video na to para i-discuss ko yan lahat, para isang sagot na lang. So bale, ang camera ang gamit natin ay DJI Osmo Action 4. So nabili ko siya sa Lazada ng nasa 13,000. Ang original price niya alam ko ay 16,000 yung pinaka basic package. So discounted price ko siya nabili, kaya medyo nakamenos tayo ng kaunti. So itong pinaka basic package nila, ang kasama dun ay isang camera, isang tornilyo, isang magnetic clamp, tsaka isang walang lens na, hindi siya lens cover basta yung isang piraso ng lens na walang glass. So pag binili nyo siya, siguro abangan nyo na lang din yung na mag-sale or magkaroon ng discount para at least ay makamenos kayo. Ang mic naman na gamit natin, ang madalas ko talagang gamit na mic ay yung Racing Boy na nabili ko sa Lazada din. So hindi ko tanda yung price niya, parang nasa 1,000 plus or 1,000, mga ganon. Most of my videos talaga, yung mga kauna-unahang video, ang gamit natin ay yung Racing Boy. Maganda rin siya sa totoo lang, pero I prefer na itong DJI Mic Mini na gamitin dahil hassle kasi pag umulan. Yung sa Racing Boy kasi, dahil nga kailangan natin siyang i-plug, naka-open yung DJI mic natin up into ng saksakan, kaya hindi siya nagiging waterproof. Although ang downside lang kasi ng paggamit ng DJI mic, pag pinatay mo yung camera tapos pinindot mo yung record, at least 6 to 8 seconds bago siya mag-connect sa Action 4 natin. Hindi siya instant na connected So bago ka magsalita, maghintay ka muna ng 6 to 8 seconds. Ay, walang pera, kuya. Walang laman. So withdraw sana tayo. Damn, bakit ganoon? Then kung makikita nyo sa helmet mount natin, kung makikita nyo sa helmet mount natin ay pabaliktad or pa upside down yung setup ng camera natin. So kaya ganyan ang ginawa kong setup, kasi naiilang kasi ako pag yung nakatayo siya ng maayos, kasi kitang kita siya dito sa sa field of vision ko, naiilang ako. Kaya para walang sagabal sa sa vision ko dito sa helmet, pag ganyan ko siya nilagay. Tsaka for me kasi, para mas maganda na naka-upside down, para kitang-kita nyo rin yung part dito ng motor natin, 'di ba? Yung front. Para at least para talagang POV. Mas feel nyo yung pagmamotor, kaysa naman na puro view lang makikita nyo. Maganda makita nyo rin tong nandito sa harap ko, 'di ba? Meron din tayong gamit na ND filter. Although hindi nyo naman talaga siya kailangan, pag gusto nyo lang magkaroon ng motion blur yung video nyo, kailangan nyo bumili ng ND filter, dahil yun sa settings ng ating camera. Yan, nga pala, importante yan mga tol Yung settings na sasabihin ko sa inyo ngayon, ito, kailangan ito ng ND filter. Dahil pag wala tong ND filter, magiging overexposed yung mga video nyo. Sobrang liwanag. So mamaya papakita ko sa inyo kung ano itsura pag walang ND filter. So ang gamit nating ND filter mga tol, yung sa Telesin ND filter. So meron tayong CPL, which is basically para sa sa light reflection sa tubig, sa glass. So para dun siya. Then meron tayong ND filter or yung parang sunglasses ng camera natin na 8, 16 at 32. So syempre pagtaas nung number, edi pagdilim din. So basically ang purpose niya para talagang sunglasses lang ng ating camera, para sa settings na gagamitin natin, para hindi siya maging overexposed. So ito mga tol, papakita ko sa inyo kung ano itsura ng ating camera pag walang ND filter. Wait lang stop lang tayo saglit dito. So ito na, itsura ng ating camera pag walang lens filter. Ayan, kung makikita nyo, overexposed siya. Partida pa, maulap yan at walang araw na lumalabas ngayon
Pero makikita nyo na talagang ano siya, na talagang overexposed siya. So ito yung gamit natin, ND32. So ayan, balik na natin. Diyos ko po, huwag ka malalaglag. Fix na ba? So ayan, let's go na ulit. So yan ang importance ng ND filter natin base sa settings ng ating camera ngayon. So ulitin ko, hindi nyo naman talaga kailangan ng ND filter. Kaya lang naman natin kailangan kasi yung settings natin ay overexposed talaga para magkaroon siya ng motion blur effect. Yung ganito, makikita nyo yung mga nadadaanan natin na parang may blur. Bale, ang camera settings natin mga tol, unahin na natin ang frame rate ay 24 fps ang gamit natin. Naka 4K resolution tayo na 16:9 ang ratio. Pagdating sa ratio, kayo nang bahala dyan, pwede namang 4:3 ang ratio natin Sa exposure natin, dahil naka 24 fps tayo, ang exposure natin ay 1/50. And then ang ISO naman ay 100 to 1600. Yan. Tapos ang noise reduction at sharpness natin ay parehong -2. Ang white balance naman natin ay naka-auto lang tayo. Then pagdating naman sa mic settings natin ng mic mini natin ay naka -12. So ito na yung parang best practice kasi pag sa motovlog. So base lang din sa research ko tsaka sa experience, eto okay na to, maganda na tong -12 mga tol. Kasi nasa bibig natin siya nakatutok siya sa bibig natin. Tama lang na -12. Regarding sa mic na mic mini, maganda to pati yung Racing Boy dahil naririnig niya talaga yung surrounding sound o yung ambient sound. Hindi tulad sa mumurahing mga mics, makakamura ka pero madalas tunog lata at hindi mo masyado marinig yung tunog ng kapaligiran. Yung kasi yung nagpapadagdag sa experience ng motovlog yung naririnig niyo yung revolusyon ng mga makina, mga tambucho, yung nature, yung hangin. Nakakadagdag kasi sa viewing experience natin yan bukod sa pagkakaroon ng cinematic effect na parang mabilis. So yan lang yung mga gamit natin na pagdating dito sa pagmamotovlog. Yun yung gamit at settings natin So yun lang mga tol kung meron pa kayong mga tanong about sa motovlogging setup natin, sa camera, sa settings, i-comment nyo na lang at sasagutin ko base sa nalalaman ko So maraming salamat mga tol sa panonood nyo. Until the next video upload or vlog. So ride safe and peace out. God damn, 109, 101. O yan, leaded, 100 lang. So yan, kung makikita nyo, 90 lang dito sa sa uno. Tingnan nga natin dito sa Petron, 96 at 98, tapos 133 ang diesel. Mga tol, ba na talaga panahon ngayon So yung 100 natin mga tol, ayan isang bar lang ang nadagdag. Putang ina. Ay nako.